sa sobrang biribindi na siguro ng ulo ni Pulong Duterte o sa sobrang gulo na siguro ng ulo ni Pulong Duterte, nagkakamali na po siya mga kababayan ng mga tao na pinupunterya. Katulad po ng mga tulpo. So ngayon, ano ba yung sabi ni Pulong Duterte mga kababayan dito? Kasi pinalagan siya ni Senator Rapi Tulfo eh. Sabi ni Pulong Duterte mga kababayan, eto basahin po natin ha. Etong nakita po nating balita galing po sa 1PH. Sabi po dito, Rapi kay Pulong, siya ba may nasolve na? Sinagot ni Senator Rapi Tulfo sa patutsada, ang patutsada ni Representative Paulo Duterte laban sa magkapatid na Tulfo sa Senado. Ayon kay Tulfo, hindi lamang pagpapakita ng tapang ang kanilang ginagawa, kundi paglutas ng mga problema ng mamamayan. Ang dami ko nang nasolve na problema. Si Pulong ba may nasolve na? Yan po yung sabi ni Senator Rapi Tulfo. So ngayon kung makikita nyo, ano ba yung sinasabi ni Pulong Duterte? Sabi niya dito, sa Tulfo Brothers, sa Senado, napakadaling magpanggap na matapang sa harap ng kamera at mikropono. Trabaho ba talaga ang habol ninyo o kapangyarihan lamang? Ang sagot naman po ni Senator Rapi Tulfo, quote in quote mga kababayan, yung tapang namin ginagamit namin sa tama. Ang dami ko nang nasolve na problema. Si Pulong ba may nasolve na? Soplak na matindi dyan si Paulo Duterte, di ba? Ang ginagawa lang naman ni Pulong, puro pasarap buhay. Antot doon, antot dito. Hindi, joke lang. Pag hindi na pagbigyan yung mga bodyguard, mananaktak. Di ba yan yung mga alam ni Paulo Duterte, mga kababayan? Kasi sa totoo lang, hindi naman po fake news yan eh. Sinasabi naman natin yung totoo kasi may nag-viral nga siyang video na kung saan di lang napagbigyan na makabembang yung kanya mga bodyguard, mananaktak na mga kababayan. Diba? Kaya nga para sa akin, sana Paulo Duterte bago mo punahin yung iba, magtrabaho ka muna at saka magpapasok ka muna. Kasi mahirap yung sumasahod ka pero di ka pumapasok. Diba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin yan sa mismong statement ni Senator Rapi Tulfo. Kasi alam niyo naman tayo, laging dalawa yung backup. May mensahe galing kay Pulong Duterte, naka-address po sa mga Tulfo Brothers. Ito po, basahin ko At sa, may ba tayong graphics dyan? O basahin ko na lang? Basahin mo na lang. Okay. At sa Tulfo Brothers sa Senado, napakadaling magpanggap na matapang sa harap ng kamera at mikropono. Matagal nang ginagamit ang mikropono bilang sandata at ang galit ng publiko bilang puhunan. Ngunit ang Senado ay hindi programa sa telebisyon, hindi ito ratings game, hindi ito entabladong ang pinakamalakas bigaw ang siyang tama. That's exactly ang narrative ng lahat ng mga nagtotroll sa mga post ko sa Facebook. So, troll yan. Sakto. Siya ba yan o baka Sakto. troll? Eksakto, ganon. Baka kinuha niya sa troll tapos kinamit niya sa kanya. Paano matapang kasi si Baste. Si Pulong ba yan? Baste? Pulong. Si Pulong kasi matatapang Sabi yan niya. Kapatid, nanggahamon yan eh. Tapos hindi pupunta pag kinold mo yung hamon. Di ba yung naksak ba yan sa isang bugaw ba yun? O, tinakot. Saka yung si Juan, yung si General Torre. Oo nga, Yung hinahamon ng suntukan, tapos naghamon uli. Kaya naman, yung testigo sa Justice Committee, yung hindi kilala ni Sara. Madriaga. Hinamon din ni Paste. Pero I would like to make it clear, okay? Kami, yung tapang namin, ginagamit namin sa tama. Kapag meron na api, meron mga na-oppress, kinakampihan namin yon para mabigyan ng hustisya. Tama! Sa amin. Tinutumbok nyo talaga. Tinutumbok namin. Kung si Juan, inaapi si Pedro, di si Pedro kakampihan namin, away namin si Juan. Doon namin ginagamit yung tapang namin. Mga mahihina. Lalo na Para sa mahina. Hindi yung para makipagbardagulan, para magpasikat. We don't do that. kahit yung mga asawa na inabusa na Battered women. battered women. Yung mga bata na abuso, na mumolestya. Yes. Doon namin ginagamit yung tapang namin hanggang sa masolve yung problema. Ang dami ka na nasolve na problema. Si Pulong ba may nasolve na yung problema? Aray! O ano, Paulo Duterte? Mukhang eto na ata yung katapat ninyo Di ba magaling kayong magpapansin eh. Ngayon, mukha atang tatamaan kayo sa mga tulpo Di ba? Kasi mga kababayan, di ba ugali na ni Paulo Duterte na balahurain yung mga kalaban po nila sa politika. At ngayon, hindi naman sila inaano ng mga tulpo. Pinag-iinitan nila mga tulpo ngayon porket hindi lang makaubra yung mga kaalyado nila sa Senado. Dito sa mga tulpo, pinag-iinitan ni Pulong Duterte.
Kasi nga mga kababayan, wala eh. Kahit anong gawin ng mga kaalyado nila sa Senado, sablay pa rin, olats pa rin, katulad ni Alan Peter Cayetano. Kaya nga kung titingnan po natin ano ba ang sabi ni Senator Raffy Tulfo dito mga kababayan, eto daw si Alan Peter Cayetano, tawag dito, dapat marunong daw tumanggap ng pagkatalo. Kasi mga kababayan, eto muna unahin natin. Yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines, talagang may kalalagyan sa mga Tulfo yan. Di po ba? Kasi maliwanag naman ang sinabi ni Senator Raffy dito. Pag-aaralan talaga nila kung ano yung pwede nilang isampang kaso laban po dito sa mga bata ni Mike Defensor. Ano po, ito i-play muna natin. Kanina yung pinakikinggan ng mga tao, yung press conference nga, ang isa sa mga konti lang na bagong details na lumabas doon, nabanggit yung kapatid niyo, si Senator Erwin Tulfo, na isa daw sa tumanggap ng pera. Since Senator Erwin will be chairing the Blue Ribbon by Monday, napag-usapan niya ba, will he preside, will he inhibit? Anong magiging action niyo kapag ganyang merong akusasyon, although it's not official, hindi siya, dahil nga hindi recognized yung anong yun? Yung pagtitipo na yung kanina. Demolition job yun, Ami, if you notice, yung dalawang vice chair ng Blue Ribbon nila, Alan, ay may mga kaso din. Si Jinggoy, saka si Marcoleta, may mga kaso yun. Kay Erwin, bintang lamang at part of the demolition job. In fact, I talked to Erwin right away. I called him up and he said, that's not true. Galit na galit siya. He will file a cyber libel case against those Marines na binanggit pangalan niya, maging doon sa mga senador na ini-implicate din siya dahil, remember, illegit. Ito ngayon nakakapagtaka mga kababayan Nag-imbestiga si Rodante Marcoleta kanina pero siya may kakaharapin siyang kasong plunder. 'Di ba? Dahil nga sa pagtanggap niya ng pera galing kay Mike Defensor. At yung mga taong tinatanong niya kanina, yung mga resource person, mga bataan ni Mike Defensor na nag-donate sa kanya ng 30 million kaya siya may kasong kaya siya kakasuhan or magkakaroon ng kasong plunder. 'Di ba mga kababayan? Kumbaga nangyari nga kanina, sinayang lang yung 25 million pesos na pondo ng taong bayan na ginastos dyan sa Senado sa hearing na wala naman pong kakwenta-kwenta para sa akin. Sorry yan yung pananaw ko dyan Kasi wala naman tayo nakitang matibay na ebidensya. Legitimate sila So, hindi sila covered ng parliamentary immunity. Yes. So, that was just a press conference. So, yari sila kay Erwin. Magdidemand raw sa Erwin. Unlike yung dalawa na vice chair ng Blue Ribbon nila, na may kaso, officially. Official. Si Erwin ay walang official na kaso. Wala silang sinasampa naman. Yung salita lang nung Salita isang lang. Marines, na yung mga, alam naman natin, yung 18 Marines, hindi naman credible. Ilang beses na yung binabanatan dahil kung ano pinagsasabi. Tama. Kulang, etc. And if I remember right kanina, it was second information sinabi lang ng staffer na Narinig dun sa dito. Marine na bahay. Kaya siguro nang gagalaiti si Paulo Duterte mga kababayan at pinupunteriya ito mga Tulfo kasi hindi sila umubra sa mga Tulfo. Kita nyo, dinawit ni Rodante Marcoleta kanina si Senator Erwin Tulfo sa pamamagitan ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Pero kinagat ba ng taong bayan? Hindi naman Kasi mga kababayan, una pa lang halatado mo na pag pinapanood mo, aantukin ka lang. Sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo ng pampatulog, panoorin nyo. Maya-maya, tulog na kayo. Kasi nga, wala tayong hindi tayo na-excite dahil unang-una walang ebidensya, walang dokumento, wala man lang video na talagang eto boss, na-receive na, tinanggap ni ganito yung Wala Yung mga ipinakitang picture mga kababayan, pinasinungalingan naman ng mga taong naandudo sa litrato. 'Di ba? Anong paniniwalaan natin? Anong pagbabasihan natin? Yung laway lang nila. Na para ito kay Erwin. Hindi ata mismo si Erwin. Hindi first hand yung information. And let us remember, there was a time na nag-viral si Erwin dahil may nakalaban siyang taga-homeowners ng Green Hills. So doon lumutang yung pangalan, yung address ni Erwin. So doon na siguro nagkaroon idea at Tama. Sa Green Hills doon nakatira. So nagbanggit ng Green Hills. So, ganun most likely ang nangyari. Yari sila kay Senator Erwin ngayon. At saka mga kababayan, pag tinuloy ni Senator Erwin yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, maniwala kayo baka lumabas dun yung allocables ni Rodante Marcoleta na 500 million allegedly. Mga kababayan, na mismong si Bonoan pa daw ang nagbigay at nag-alok
kay Senator Rodante Marcoleta. Pero anyway, abangan natin yan sa Senate Blue Ribbon Committee mga kababayan. Pero siguro, ito yung mga pinagmumulan ng galit ni Pulong Duterte kung bakit niya pinupunteriya ngayon ang mga Tulfo. Kasi nga, bukod sa hindi kagatin ng tao yung mga aligasyon nila, maliwanag din mga kababayan na hindi talaga kinakaya ng mga kaalyado ni Pulong Duterte sa Senado ng mga senador, itong mga Tulfo mga kababayan or itong magkapatid na Tulfo at saka yung mga kaalyado nito. Ano po kasi kahit anong gawin ni Alan Peter Cayetano, wala eh. Hindi siya umubra sa magkapatid na Tulfo. Kaya nga mga kababayan, ito yung panawagan ni Senator Raffy Tulfo mga kababayan dito kay Senator Alan Peter Cayetano. It should start from Alan Peter na sana marunong siya magpakumbaba, tumanggap ng pagkatalo. Talo na siya eh. Kaso ayaw niyang tanggapin. I don't Mahirap know. yun. Someone probably must talk to him. I don't know who that person is na hindi niya pwedeng tanggihan na maniniwala siya. Sa taas lang siya nakikinig eh, sabi niya. Nako. Nako, mahirap. We've never seen anything like this before in the Senate, in the old Senate. Sabi ni Senator Raffy Tulfo, pag sa taas ka nakinig, paano kung hindi ka gusto ng langit? Di ba mga kababayan? Ang sinasabi kasi ni Senator Alan Peter Cayetano, sa taas lang siya makikinig. Paano pag hindi ka gusto ng Diyos? Pag hindi ka gusto ng langit kasi lagi mong ginagamit yung pangalan ng Diyos para lang isalba yung pinag-iinteresan mong posisyon. Di ba? Kaya nga mahirap yan mga kababayan. Yang ganyan na yan, may kasabihan nga tayo, lalo na yung mga matatanda, ang masamang tao kapag hindi bukal sa loob yung pagdadasal, pag tiningnan mo yung anino, may sungay eh. Diba? Yung tao nagdadasal, pagka paimbabaw lang yung ginagawa mga kababayan at labag sa loob yung ginagawa at nagkukunyari lang na makajos pero hindi naman, tingnan mo pag nagdasal yan, yung anino niyan may sungay. Diba? Ganun yun mga kababayan. Anyway, ituloy pa natin pero hindi ko naman sinabing si Alan Peter Cayetano ganun. Di ba? For the longest time, ang Senate party ang institusyon sa Kongreso na mas mataas ang tingin Stable. kaysa dun sa Kongreso mismo, di ba? Tama. Dati ang Congress mababa ang tingin compared to the Senate. The Senate was yung Chamber of Statesmen, di ba? But in the past 3 weeks, mukhang it's getting worse and worse. I don't know if you agree with that, pero I definitely agree. Dahil kay Alan Peter, kung hindi dahil, kita mo, pinapunta niya si Bato, tapos nagkaroon ng kabulan, tapos natakas, Putukan. and then nagkaroon ng putukan, tapos ayun na nga, nag-boycott. So lahat itong kagulo na ito, pag samasamahin mo yan, bumaba yung ratings ng Senado. Lagpas Tama. kami ngayon sa ratings. Yung Kongreso, Pero nyo, sabi ni Senator Raffy Tulfo, dahil yan kay Alan Peter Cayetano, siya naman talaga nagsimula niyan. Siya ang nagpagulo ng Senado at siya may dahilan kung bakit bumaba ng sobra ang tiwala ng taong bayan sa Senado ngayon. yung Congress ngayon, tumataas. Angat. Yung House of Representatives. Dati-dati baliktad eh. Oo. Yung HOR, ang baba. Oo. Kami palagi mataas. Ngayon, Tama. ang taas ng HOR. Yeah. Kami ang baba ngayon. Paano nyo balak ayusin yan, how Senator? to reclaim? Paano nyo balak iangat sa lusak, no? Yung Senado dahil sa burak. Oo. Kung di yan maiangat sa burak, patuloy yan lulubog eh. Sa putik, tama. diba? So, napag-uusapan nyo ba yan, no? Sa bagong majority? It should start from Alan Peter na sana marunong siya magpakumbaba, tumanggap ng pagkatalo. Tama. Talo na siya eh. Kaso ayaw niyang tanggapin. I don't know. Mahirap yun. Someone probably must talk to him. I don't know who that person is na hindi niya pwedeng tanggihan na maniniwala siya. Sa taas lang siya nakikinig eh, sabi niya. Nako. Nako, mahirap yun. Kahit wala na kayong tiwala lahat sa kanya, ang mahalaga, may tiwala sa kanya, Diyos. Sabi So niya. he's waiting for God to talk to Sabi him. niya, oo. Delikado yun. Oo, paano kahit demonyo nagpapanggap na Diyos eh, di ba? Kaya nga Tama, may mga false tama. prophets, di ba? May mga antichrist. Mas matindi ka pala sa akin. Tama mga kababayan. O yan o. Kahit nga yung kahit nga yung demonyo, mga kababayan, bisa nagpapanggap na Diyos yan eh. Nagpapanggap na makadiyos yan. Hindi po ba mga kababayan? Pero hindi naman namin sinasabing si Senator Alan Peter Cayetano yon. Ang sabi lang dito mga kababayan, mahirap yon pag hinintay mong kausapin ka ng taas. 'Di ba? Baka mamaya sa kakahintay mo niyan, hindi ka naman aayaw ka naman kausapin ng Diyos kasi nga makasarili ka. Ang ending niyan mga kababayan, baka magkasapak.
Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Baka magkatama. Si ano yun? Si Ronald yun, ha? Si Ronald po yun. Hindi, sinasabi ko lang naman yung sinabi niya. Pero I think although separate naman yung legislative sa executive, siguro yung nabanggit na natin pang-apat na beses na to, yung special session, the President should call a special session, Yeah. makialam na sa Presidente para matapos na ito. Matuldukan. Matuldukan na. I think the right... O yan, nananawagan na si Senator Raffy kay PBBM. Eto, nananawagan na si Senator Raffy Tulfo kay PBBM ha. Makialam na si Presidente para matuldukan na ito. Kasi pag nakialam dyan si PBBM mga kababayan, tanggal talaga dyan si Alan Peter Cayetano. Kahit pa sabihin na co-equal branch yan, kahit pa sabihin na may separation of power, pero pag nakailam dyan ang presidente, wala, tanggal talaga dyan si Alan Peter Cayetano mga kababayan. At ito yung panawagan ni Senator Raffy Tulfo, makailam na ang presidente, makailam na si PBBM. is matuldukan na. O ayan o, kasi mga kababayan sa totoo lang ha, alam niyo po ba kung ano talaga ang plano ng majority ni Alan Peter Cayetano mga kababayan sa Senado? Alam niyo po ba kung ano talaga ang plano nila? Eto, panoorin natin mga kababayan. Kaya nga ayaw tumanggap ni Alan Peter Cayetano ng pagkatalo kasi ang plano talaga nila dyan mga kababayan, katulad nga ng sabi ni Senator Robin Padilla, eto pakinggan natin kasi sabi dito, Padilla, hindi ako bad boy sa politika. Kaya madudulas dyan si Padilla. Yung hat mo sa politika, wala. Showbiz hat Opo, to. hinubad muna po natin yan. Iniwan na natin sa Senado. Yan. Mas exciting po ito. Diba? Para naman ma-entertain tayo. May may showbiz question kami. Opo. Sino raw bad boy? Minority, majority? Wow! Sino Wala ang bad naman. boy? Kasi ang sagot ko dyan, democracy. Ito po ay democracy. Ang Pilipinas ay democracy. Ang bawat tayo, Pero inyo, gusto mangyari sa Senado, entertainment. Diba? Hanggat naandyan dyan si Alan Peter Cayetano, magiging katawa-tawa na lang. Magiging Senate flex na lang ang Senado, mga kababayan. Payag ba kayo niyan? Dating nire-respeto, ngayon kaya sinusubaybayan kasi may iba't ibang drama kada araw. Kada mag-uumpisa ang Senado, meron tayong masasaksihan ng mga drama, may mga tulakan, may takbuhan. At ngayon maganda to kasi may entertainment. Di ba payag ba kayo sa ganyan? Anyway, tuloy pa natin. tao ay meron siyang opinion, meron siyang, lalo na sa politika. Meron kaming kanya-kanyang point of view. Ang importante dito, ang gusto namin, umasenso Pilipinas. At sana mawala na yung corruption. Senator, ito na lang din, showbiz question. Paano mo naman ma-describe ang bad boy sa pelikula? Sa politika, hindi sa pelikula. Ang bad boy sa politika kasi yan yung mga corrupt. Yan, hindi ako bad boy sa politika. Ako'y very good boy sa politika. Kaya nga, Konsentidor ka nga eh. Paano ka naging very good boy doon? Eh konsentidor ka nga, itinakas mo nga si Bato. ang sabi nila, lagi akong maximum tolerance. So, ibig sabihin ng maximum tolerance ka rin kay Rimbilya. Kasi dito Kaming dalawa, maximum tolerance naman kaming dalawa. Oo, kasi parehas lang kami na may trabaho siya, may trabaho ko. Ang mainam doon, nakita ng tao, wala naman nagbuhat ng kamay. Talagang natural lang yun. Ano yun nagkakagulo eh. Walang tulakan, Sen. Walang Nagkaroon tulakan. ng tulakan. Siyempre, kasi maraming tao. Nagkakagulo eh. Ang importante, walang nagbuhat ng kamay. Natural lang tulakan. Kumbaga kami yung mga nangyari doon, alam mo yung sa crowd control kami. Crowd control kami ni Secretary. Kaibigan ko naman yon. Wala namang kaming personal na away. Tagahanga ako nung siya ay governor lagi ako sa Cavite dahil maraming pinatatayong ospital. Ako yung tagahanga niyan. So walang bad blood? Walang bad blood. Natural lang yun. Siguro ganun din naman pakiramdam ni Secretary. Ganun talaga. Meron siyang pinaglalaban. Ang tingin lang nila sa Senado, mga kababayan, laruan lang, no? Diba? Tingnan nyo sa kanya, parang baliwala lang yung mga nangyayari sa Senado ngayon. Parang sitting pretty lang siya. Walang hindi pinoproblema yung mga issue ng Senado, yung pagbagsak ng Senado. Kasi mga kababayan, kung pagbabasihan po natin yung interview ni Senator Raffy Tulfo, talagang ang pinaka-iniisip niya yung imahe ng Senado eh. Kung paano nga ba makakabangon mga kababayan ang Senado sa lusak na pinagdadaanan nito ngayon. Yung matinding kahihiyan,
na pinagdadaanan ng Senado ngayon. So ngayon, kung pakikinggan po natin yung interview ni Senator Raffy Tulfo, mga kababayan, dito po sa Billionaire News Channel, talagang makikita nyo kung gaano niya kamahal yung Senado eh. Eto, pakinggan po natin. Thank In you for person, the sir. invitation. Nice to see you again. I know you've been very busy. Sir, first of all, kamusta na po kayo after all these days or even weeks? Stress dahil magulo. It's been weeks na actually since pumunta doon si Bato ng surprise, buhan, nagpaputok, and then ngayon boycott, sunod-sunod yung problema. Stress daw si Senator Raffy Tulfo kasi sobrang magulo ang Senado ngayon. Buhat nung nagpunta doon si Bato de la Rosa. Parang wala nang katapusan. Pero ang good news is, at least meron ng legal at matinong new majority. At kami yun. Legal at matino. Matino. Majority. New Okay. majority. Are we sure na majority ho ba kayo? Because siguro once and for all, let's try to really understand the position of Senator Cheese Escudero. Of course, nagpakita po siya kahapon. Pero kasama ho ba siya ngayon sa new majority? Yes. As far as I'm concerned, as far as I know, kasama siya. Although, meron siya mga binitawang statement right after na siya ay walang pinapanigan and doing his duty as a senator na para magtrabaho, magbigay ng quorum. As long as hindi niya sinasabi na ako ay independent until such time, then we consider him as part of our team. But Tama. was there a meeting? Did you guys talk to him? At nagsabihan ho ba kayo na majority ka na ngayon? Was there any definitive agreement there? This is what happened, Okay. Pinky. On that day, yung dumating siya sa amin para magbigay ng quorum, nung 1 p.m., doon pa lang namin nalaman na siya ay darating. Nabigyan kami lahat. All the very good news yun. So ang usapan, dapat darating siya ng 4 o'clock. So tahimik kami, merong pag-uusap na keep it quiet at para hindi mabigla yung para hindi makapag-prepare yung majority at that time. So, pero ni-request niya kung pwede 3:30 na lang. Yun, tumating siya ng 3:30 and then tumayo siya doon, sumama sa botohan. After that, umuwi na rin siya. Wala na masyadong pag-uusap nangyari. Doon lang sa floor. May konti pag-uusap. Siguro, he stayed for no more than 10 minutes overall. I was trying to look at his, facial expression and body language. It was very stoic. Parang medyo there was hardly any reaction. And even when people came to try to, hug him even, it wasn't a very, personally, sir, at least from my lens, it wasn't a very warm Cheese Escudero that I saw. I think the Cheese Escudero that you saw at that time, Cheese Escudero, hindi nga siya happy yung mukha niya, pero na-relieve siya doon sa mga matagal na niyang kinikimkim na sama ng loob dahil sa mga kaguluhan na nangyari sa Senate. Tama. So, hindi siya nagpakita ng happiness o lumulundag or jolly or anything like that. But you can see naman na nagpalakpakan yung mga tao doon sa paligid, even the mga janitors, yung mga staff. So, happy siya nung pagkatapos nung yung session, alis na siya. Kinukongratulate namin siya. Happy siya, tumatawa siya. Pero doon sa At saka take note mga kababayan, naging good shot siya sa taong bayan. Kasi yung ginawa niya, talagang para sa mamamayang Pilipino, malaking bagay yun. Dahil nga, umuusad na ang Senado at makakapagtrabaho ng maayos ang Senado. Kasi tayo lahat, pare-parehas naman, gusto natin mailagay ulit sa tahimik mga kababayan, ito pong Senado, na kung saan nagtatrabaho para makagawa ng mga batas na mapapakinabangan ng taong bayan. Hindi para gawing palaruan lang o dramahan lang nung ibang mga senators na walang magawa. sa mismong floor. floor, nagpapakita siyang parang okay lang, chill lang. Chill lang siya. Yeah. Senator, were you one of those that convinced him to move? Kasi in many of the interviews I saw, and heard, parang lumabas malapit siya kay Senator Raffy and Erwin, or was it Senator Erwin or Senator Raffy? Yeah, kaibigan ko siya. I consider him as a good friend. Actually, this is what happened. Nung nakita namin na discontentado siya, disgruntled siya dun sa mga pangyayari, then that was the time na sabi ko, and I talked to another friend kasama sa Senate, what if kausapin natin siya? Kasi yun ang balita eh. So, sinubukan namin kausapin siya. No promises. Walang pananakot, walang concession, nothing. And hindi siya, sabi niya, pag-iisipan. And then, the second time, dinner na. Wala na pag-uusap or just dinner lang, yung get together. Wala na yung mag-ayaan or something. Kumustahan lang. Hanggang doon lang. Who were there? You, Senator Cheese, anyone else, sir? I'd rather not. Mas maganda kung siya na magsabi kung sino siya. Okay, pero Senator. Tama. Yeah, another senator. I see. But again, yung second kita namin, it was like a meeting of friends. Yeah. I guess I'm just asking about that because mahirap din ho kasing makita si Senator Cheese na kasama ninyo on that second time
during dinner, was this in a public place, sir? Kasi syempre, No, it wasn't a public I place. It was a private place. see. So, away from the public. Away from the eye. public, it's... Tama, it's a- tama. Yeah. So I guess just to continue on with that, what I'm trying to say is to even have dinner again with you and someone else, it's going to be quite uncomfortable. Pwede din hong ganon, easy and or uncomfortable because he was still aligned with the Cayetano bloc. I don't think so. Palagi kami nag-dinner ni Cheese even before nung maging hindi pa siya Senate President, naging Senate President siya after na-out siya as Senate President. Nag-dinner kami every now and then. I see. So malapit ho talaga kayo. Malapit. So it's very normal for me and him, for people to know na nag-dinner kami. So nothing wrong with that. So Tama. Nothing abnormal. yeah. Or Parang katulad namin ni Chris, mga kababayan. Pagka pumupunta ako na Manila, malimit kaming kumain ng gabi. Kasama ko si na Boss Mike. Oh. Wala namang masama dyan. regular. Yeah. Because you always do this. And was there anything he said that you can share with us that made him move aside from dun sa kanyang sinabi na? Well, nung malaman ko na medyo disgruntled siya sa mga pangyayari, so I told him, what if, kung ganon, medyo hindi ka na happy sa pangyayari, so gusto mo makatulong, matuldo ka na itong mga problema, what if join us? And he said, I'll think it over. I'll consult my family. Hindi ko na pinush, hindi naman ako makulit. And then yun, nausap-usap na kami over dinner, kain-kain ng mga kung ano dyan. And then nasunod ulit yun, sabi niya, hey, come to my house, let's have dinner. So of course, palagi naman kami nag-dinner, so tinanggap ko yung invitation. Everything is comfortable, okay between the two of you in spite of the different groups you belong to. Ang kaganda kasi kay Cheese, gusto niya maging kaibigan ng lahat. At hindi siya nagtatanim ng galit. Unlike other people na hindi marunong tumanggap ng pagkatalo at nagtatanim Aray! etc. etc. But Cheese, he's very professional. Yeah. All right. So I want to go back to what happened today because yung mga kasamahan po dahil nangyaring Blue Ribbon Committee hearing, I don't know if that's going to be acceptable to you or your group because I know That's bogus hearing. Masyadong harsh ata pag sinabing bogus hearing. sinabi na po ni Tito Sen bogus at ni Senator Kiko. Press conference na para hindi naman sila sumamanlo. Baka sabihin, unparliamentary naman itong ginagawa ko, calling them bogus, when in fact, they're still senators. So let's say they're having a press conference kasi nagpatawag sila sabi nila ng media para i-cover yun. Tama. It's very unfortunate, yung media na pinatawag nila na para to cover itong mga ginagawa nilang pag-uusap, tinawag yung mga bayaran. Hindi ba? Masama yun, masakit yun. I think it wasn't... Yan mga kababayan yung yan yung sinasabi ko kanina do sa Facebook natin na si Marcoleta basta nagsasalita pero di niya pinag-iisipan. Bakit? Kasi una nagpatawag sila ng mga taga-media para i-cover yung kanilang hearing. Pero do sa mismong pagdinig mga kababayan, sinabihan niya mga bayaran yung mga taga-media. Ngayon, nung kinundi na siya mga kababayan ng samahan ng mga taga-media sa industriya ng media mga kababayan, bigla siyang nagsalita, naglabas ng statement na hindi daw niya nilalahat. Ngayon, hindi na umubra yan dun sa mga taga-media at patuloy pa rin siyang kinundi na hanggang sa humingi na siya ng pasensya sa mga taga-media dahil po sa mga nasabi niya. Alan, I think It was Senator Marcoleta. Marcoleta. He was uncalled for. Eventually, he was asked about it by the media as well, and he clarified the issue and actually issued an apology. So, ang tawag niyo po dito ay press conference. Press conference. Sabi nga ng ibang kasamahan niyo, ginamit na po yung salitang bogus. Sir, do you think that after what happened yesterday, when you guys took over, because ang numero po was 12 and 10, Correct. and of course, ang dami na pong ruling na, yung 1949 ruling ay Yes. in-invoke Ah, nito, tama. at yung SP po si Senator Drilon back then, in 2015. 2015, Yeah. March 5 ata, or the month of March 2015, nangyari na din daw po ito. How can this proceed if the group still is saying that what you guys did is illegal? Because at the end of the day, what they're saying is what you need is 13. And what you're saying, the group of your group is saying, no, we need 12. The problem with him, like I said earlier, is doesn't know how to accept defeat. Gusto niya palagi siyang panalo. Gusto niya lahat naka-tailor fit para doon sa gusto niya mangyari. Now, Tama. kami ay ni-recognize ng House of Representatives. Ni-recognize kami ng Executive. And then meron tayong jurisprudence na tugma doon sa ginawa namin, yung Supreme Court. So, lahat ng legality sa amin. In fact, nung mag-press conference sila kanina, may mga resource persons sila na hindi pumunta dahil hindi sila na-recognize. So, yung maliban doon sa 18 Marines. Kaya nga, sa mga susunod na araw, pag gusto na mag-hearing,
papayagan sila pumasok. Kasi senator sila. Pero Tama. yung mga resource persons na bit-bit nila, hindi papayagan pumasok. Yun. But that was supposed to happen today. Yun po ang sinabi ni Correct. Acting Senate President Correct. Win Di Huba. And even your brother, Senator Erwin, sabi niya hindi papayagan yung mga resource persons kasi ni-revoke na yung invitation. Correct. But of course, the other group is saying, what you did yesterday was invalid. So itong plano namin ay tuloy pa rin kasi kami ang legit at kami yung legal na blue ribbon at ako yung Senate President. Hindi, pananaw na lang ni Alan Peter Cayetano yung kasi nga kapit-tuko pa rin siya sa kanyang posisyon bilang Senate President pa kababayan. At yung kanyang mga kaalyado, katulad din na Pia Cayetano, Loren Legarda, mga kapit-tuko na lang din sa kanilang mga posisyon, mga kababayan. Kasi maliwanag naman eh. Marami na rin na nagsasabi ng mga expert, lalo na sa batas, lalo na mga kababayan, yung samahan ng mga abogado, sinasabi po talaga mga kababayan na legal at tama itong ginawa ng 12 senators mga kababayan na magsagawa ng quorum at palitan yung mga chairmanship. President. In other words, si Senator Alan was saying that, you know what I noticed, Senator? Parang yung staff ko, sila po ang nalalagay dito sa alanganin. Like what happened today, sir. Ayaw papasukin yung 18 Marines dahil yun po ang utos ni Senator Erwin, di ho ba? Right. But yet, Senator Pia is saying that I am the committee chairman of the Blue Ribbon Committee. So hindi na po alam ng mga tao, ng staff ko anong gagawin. To the point that, bumaba si Senator Pia, kinuha niya po sinamahan niya yung 18 Marines. Kapit-bisig po sila hanggang umakyat po sila was it I forget which room that was, kung saan sila nag-hearing. Well, Pinky, wala naman sa posisyon si Pia maging si Alan kasi nung Wednesday, we declared all positions vacant. Tama. Nag-elect na kami ng mga bagong chairman sa different committee. So, out na talaga sila. Yun nga lang, hindi nila matanggap. And then once after we did that, we were immediately recognized by the House of Representatives. We were recognized by the Executive. Tapos meron kaming hawak na jurisprudence para pakita na illegal itong mga ginawa namin. Meron pa kaming yung, sabi mo, May 5, 2015, na kasama pa nga si Pia at that time. Senator Loren also. Pero ang present lang at that time That's right. was Pia doon sa 12. So this time hindi niya i-honor. Nung before, pumayag naman siya, sumama siya. What do you foresee happening, sir? I mean, I understand the argument that you're raising. I spoke about this with former Senate President Franklin Drilon. Tinanong ko nga, legal ba yung inyong ginawa kahapon? Sinabi niya, yes. But the other side is still saying, hindi eh. Sabi nila, 13 is the magic number. In other words, Senator, if only another person jumped to the new majority, this would be solved. Do you think there's a possibility soon? Pero pwede ho ba yun? Pwede. Ngayon, sinidiyan na po kayo? Well, dalawang pwede mangyari, Pinky. One, si Presidente magpatawag ng special session and then babanggitin doon sa proclamation niya na ayos niya problema sa Senate. Or two, hintayin namin hanggang sa SONA, yung in the morning, then mag-open session, magbubutuhan kami at by that time, 30 na kami, tapos. Pero gigit na po yung impeachment eh. That is correct. Now, sa impeachment, outnumber namin sila. Kasi we amended the rules para magtalaga kami ng impeachment manager. Sa ngayon, di pa namin talagang natutukoy kung sinong maging impeachment manager namin. So, come impeachment day, may kita naman niya na outnumbered siya. Siyempre, magbabotohan, divide the house, talo sila. Kasi ang Tama. numbers po dito ay 12 and 10 pa rin. That is correct. We need to take a very short break. We'll continue our discussion with Senator Raffy Tulfo. Ayan. Diba mga kababayan? Dalawa yung pwede mangyari dito para maibalik sa ayos ang Senado. Una, makialam. Si Presidente, mga kababayan, magpatawag ng special session. Pangalawa, mga kababayan, hintay na lamang nila na magkaroon ng SONA, mga kababayan, ng Presidente. And then after SONA, mga kababayan, magsasagawa sila ng butuhan. Kung makakakuha sila ng isa sa minority ni Alan Peter Cayetano para makumpleto yung 13 at makapagpalit na ng leadership ng Senado. Para naman may closure na yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President kahit hindi na. Kasi kung titingnan po natin mga kababayan yung ginagawa na nila ni Pia Cayetano, Loren Legarda, illegal na po kasi talaga yan. Kasi unang-una hindi na po pro tempore etong si Loren Legarda. Hindi na po chairman ng Blue Ribbon Committee etong si Senator Pia Cayetano. Kasi nga, kahit yung dating Senate President na si former Senate President Franklin Drilon, sinasabi na legal. Yung ginawa kahapon mga kababayan, nung 12, nung nagsagawa sila ng quorum. At kahit doon sa Abilino versus Cuenco, sinasabi din doon mga kababayan, na legal din. Dahil nga ang bilang na 23. At ang majority ng 23 maliwanag 12. Ano po mga kababayan? Kaya nga kung titingnan po natin,
yung ipinipilit ni Cayetano mga kababayan, yun ay sarili na lamang po niyang interpretasyon. Dahil nga, ayaw niyang bitawan ang pagiging Senate President. Kung ano yung kaguluhan na dinulot niya dati sa Kamara nung panahon ng Duterte administration, yun yung kaguluhan na ginagawa niya ngayon sa Senado. Ano po mga kababayan? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po sa topic na yan, hingil po sa issue na yan, natin nalakay po natin. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo, hingil po dyan mga kababayan.